sama-sama tayong magiging karakli. Apat na politikong idinawit ni dating DPWH Undersecretary Roberto Bernardo sa isyu ng kickback sa mga flood control project. Yan po ay sina Ako Bicol Party List Representative Zaldico, Senador Cheese Escudero at mga dating senador na sina Bong Revilla at Nancy Binay. Ayon po sa DOJ, itinuturing ng protected witness si Bernardo. Saksi, si Mav Gonzalez. Matapos tumestigo sina dating DPWH Engineers Henry Alcantara, Bryce Hernandez at JP Mendoza, ang dating Undersecretary namang si Roberto Bernardo ang humarap sa pagdinig ng Senate Blue Ribbon Committee. Taus-puso at puno ng pagsisisi na ako po ay humihingi ng kapatawaran sa Diyos, sa ating bansa at mga kababayan, gayon din sa aking pamilya, mga kaibigan at sa lahat ng aking binigo. Sa pagsisiwalat ni Bernardo ng kanyang nalalaman ukol sa pangungumisyon sa flood control projects, kanyang isinangkot sina Senador Cheese Escudero, pati mga dating senador na sina Bong Revilla at Nancy Binay, at si dating House Appropriations Committee Chairman Zaldico. Si Congressman Corao tumawag kay Bernardo para magtanong tungkol kay dating Bulacan 1st District Engineer Henry Alcantara. Engineer Alcantara then told me that Kong Zaldico was asking for a 25% commission, and out of that amount, 2% was to be shared equally between Engineer Alcantara and myself. In his exact words, "Boss, hati na tayo sa 2%. Furthermore, Engineer Alcantara would tell me every time that he made deliveries of cash to Congressman Zaldico in compliance with his commitment. Sabi rin ni Bernardo, nagbigay siya ng komisyon para raw kay dating Senate President Cheese Escudero. Ayon kay Bernardo, binigay umano niya ang pera sa kanilang common friend na negosyanteng si Maynard Ngu, isa sa campaign contributors ni Escudero. Base sa Statement of Contributions and Expenditures o SOSE ni Escudero, nagbigay si Ngu ng 30 million pesos para sa kampanya ni Escudero noong 2022 elections. Maynard Ngu asked me to submit a list of projects. I personally submitted a list of projects to Maynard Ngu, and some of the items therein pertaining to Valenzuela and Marinduque projects were subsequently included in the General Appropriations Act. When I gave him the list and in relation to the commitment, I asked him, "Boss, paano to?" Maynard replied, "Bahala ka na." I asked, "Boss, okay na ba ang 20%? Maynard said, "Okay." After inclusion of the projects in Dagaa, I delivered 20% of approximately 800 million or about 160 million to Maynard Ngu, which was meant for Senator Escudero. Mariing itinanggi ni Escudero ang anyay mga malisyosong paratang. Patutunayan daw ni Escudero na nagsisinungaling si Bernardo. Tila meron daw mabusising plano na atakihin ang Senado at mga miyembro nito para dungisan ang institusyon at malihis ang atensyon ng publiko sa totoong may sala. Tanong pa ni Escudero, nasaan daw si Representative Zaldico at dating House Speaker Martin Romualdez? 2024 naman daw nang magkita si Bernardo at si dating Senador Bong Revilla. Nagbigay raw siya ng listahan ng proyekto kay Revilla. Senator Revilla asked for a commitment, which I suggested, then he approved at 25% of the total amount of the projects indicated in the list here to attach as Annex C. I relayed the 25% commitment to Engineer Alcantara and told him that Senator Revilla will appreciate additional contributions for his senatorial re-election bid. Engineer Alcantara collected the 25% commitment, or about 125 million, which was turned over to me and then delivered to Senator Revilla in his house in Cavite. Kinundinan ni Revilla ang mga alegasyon ni Bernardo laban sa kanya. Wala raw itong katotohanan. Handa raw makipagtulungan ang dating senador sa anumang investigasyon o prosesong legal. Kaisa rin daw siya ng publiko sa panawagang may dapat managot. Binanggit din ni Bernardo si dating senador at ngayon Makati City Mayor Nancy Binay. 2024 nang tawagan daw siya ng nagpakilalang staff ni Binay na si Carlene Villa at humingi raw ng 15% sa mga proyekto nito. I relate the 15% commitment to Engineer Alcantara. Engineer Alcantara collected 15% commitment or about 37 million, which was turned over to me and which I then delivered to Senator
Binay at a house in Quezon City. Sa isang Facebook post, sinabi ni Binay na walang katotohanan ang mga bintang sa kanya. Nakakagulat daw na nagagamit siya para ipanglihis sa aniyay mga tunay na kailangang panagutin sa issue. Dagdag niya, above board at walang bahid ng pagdududa ang kanyang performance sa public service. 2024, tumawag naman daw kay Bernardo si ngayon DepEd Undersecretary Traigiv Olayvar, na dating nagtatrabaho sa mga senador, kabilang si dating Senador Bong Revilla. Yusek Olayvar personally called me for a meeting to discuss about unprogrammed appropriations, supposedly for the office of the Executive Secretary. In the said meeting, he requested me to submit a list of projects. After the meeting, I asked Bulacan First DEO to prepare a list of projects for funding. Thereafter, Engineer Alcantara submitted a list of projects worth 2.85 billion. Here to attach as Annex B is a list of those projects. Subsequently, I submitted this list to Yusek Olayvar. Yusek Olayvar told me that the commitment is 15%. In his words, "Boss, 15 yan." Thereafter, the DPWH received a special allotment release order for 2.85 billion for the projects. Itinanggi ni Olayvar ang mga alegasyon at bukas siya sa anumang investigasyon kaugnay nito. Para raw magkaroon ng patas na investigasyon, kusa siyang magli-leave of absence sa kanyang posisyon sa DepEd. Itinanggi rin ni Executive Secretary Lucas Bersamin ang paratang tungkol sa 15% commitment na sinasabi ni Bernardo. Wala raw kinalaman ang kanyang tanggapan sa mga alokasyon sa budget ng DPWH. Wala rin daw transaksyon ng Office of the Executive Secretary kina Bernardo o Olayvar. Nagpa-refer din daw kay Bernardo si Commission on Audit Commissioner Mario Lipana kay Alcantara. Naka-medical leave ngayon si Lipana at nagpapagamot daw sa ibang bansa ayon sa COA. Ang sinabi ni Bernardo na 15% na commitment kung tawagin para sa ilang politiko, iba sa mga sinasabi ng ibang tumistigong dating DPWH officials na 25%. Kaya tanong ni Senador Erwin Tulfo, nasaan daw ang natitirang 10%? So sa palagay mo, sinabi niya po, nasaan kaya napunta po yung 10%? It's either po kay Boss Henry o kay Boss Robert. Hindi po sa akin. Agree po na 25% po to up to 30% po yung pinagagayak po. Will it be safe to say, Engineer Alcantara, na yung 10% napupunta lang siguro kay Yusek Bernardo? Wala po akong personal knowledge. Pero kayo po, pag inabot ninyo na sa 25%, lahat po yun? Yes po. Ayon sa Department of Justice, provisionally accepted sa Witness Protection Program si dating Yusek Bernardo. Gayun din ang mga dating DPWH Bulacan official na sina Alcantara, Hernandez at Mendoza at ang mag-asawang Pacifico at Sara Diskaya. Ibig sabihin nito, bibigyan sila ng proteksyon ng DOJ, partikular sa seguridad at escort. Pero hindi ibig sabihin nito na wala na silang pananagutan. We have to be very careful because once you give the person the status of a state witness, then you discharge them from criminal and civil liability. Sinasabi nga namin, pag nagsabi ka ng totoo at ikaw naman ay hindi na nakuha ng state witness, at least pwede ka mag-plea bargain, you can reduce the gravity of the penalties that can be imposed on you by showing good faith. Kasi hindi naman pwede lahat state witness eh. Well, kailangan may managot pa rin. Para sa GMA Integrated News, ako si Mav Gonzalez, ang inyong saksi. 6 na personalidad ang itinuturing ng Department of Justice na mga protected witness sa issue ng kickback sa mga flood control project. Yan po ay sina Pacifico at Sara Diskaya at mga dating opisyal ng DPWH na sina Bryce Hernandez, JP Mendoza, Henry Alcantara at Roberto Bernardo. Sa ilalim po ng batas, ang pagiging protected witness ay naiiba sa pagiging state witness. Sa kaso ng mga Diskaya at mga dating opisyal ng DPWH, sinabi ng DOJ na ang tulong na ibibigay sa kanila ay limitado sa security at escort personnel at pwede rin daw silang managot sa anomalya. Kapag state witness, dapat absolute o matindi ang pangangailangan para sa kanyang testimonya. Dapat din, wala nang iba pang direktang ebidensyang magagamit para sa pag-uusig ng pagkakasala. At dapat din, hindi siya ang maituturing na pinaka-guilty sa kaso. At sino man pong kikilalaning state witness ay magkakaroon ng immunity o posibleng hindi makasuhan kaugnay sa pagkakasala kung saan gagamitin ang kanyang testimonya. Korte po ang magpapasya kung pwedeng maging state witness ang isang akusado. Sa
Sa ibang balita, kanselado ang ilang biyahe ng bus at eroplano dahil sa bagyong Opong. Kamustahin po natin ang sitwasyon sa Parañaque Integrated Terminal Exchange sa live na pagsaksi ni Jamie Santos. Jamie? Pia, stranded nga ang ilang pasahero dito sa Parañaque Integrated Terminal Exchange o PITX dahil nga sa epekto ng bagyong Opong. Ganyan din ang sitwasyon sa ilang paliparan at pantalan. Kanselado ang 10 biyahe ng bus patungong San Jose sa Occidental, Mindoro. Ilang pasahero inabutan namin sa PITX na pabiyahe sana. Hantay po namin hanggat maganda po yung pan po ng dagat. Kung ano po yung deklara ng Coast Guard, kung pwede na pong bumiyay, yun na lang po yung Dito na lang kayo dito na lang po. Ang pasaherong si Ameline nag-leave pa para makauwi ng Mindoro. Pero natenga dahil kanselado lahat ng biyahe. Ayun nga po, wala kaming budget. Tapos na. Tapos sinabi na sa amin na ano na nga daw. Stranded na talaga. Walang biyahe. Maghintay na lang po. Sa Bicol Region, 8 biyahe ang naapektuhan, kabilang ang Masbate, Tabaco City sa Albay at Virac sa Catanduanes. Sa Visayas, nasa 7 biyahe naman ang hindi natuloy. Habang sa Mindanao, 3 biyahe patungong Davao at Tagum ang kanselado. Ayon naman sa Civil Aviation Authority of the Philippines o CAAP, kanselado rin ang 4 na flight. Sa Manila North Port, ilang biyahero ang naghintay na lang sa terminal matapos makansela ang biyahe ng barko papuntang Iloilo. Isa na rito si Erwin Cerebo. Mas pinili niyang manatili na lang sa pantalan kaysa bumalik pa sa malayong pinanggalingan. Nagpapasalamat naman siya dahil nakatanggap ng food pack mula sa pamunuan ng North Port at sa Department of Social Welfare and Development. Ganon talaga, antay na lang siguro. Pero at least may bigay namang pagkain eh. Sa ito, DSWD. Si Christine Talion naman, isa ring pasahero papuntang Iloilo. Dito na rin muna sa terminal. Mahirap na rin kasi bumalik. Dito na lang po. Magpapasamantalang magpapalipas ng araw po hanggang sa makabiyahe. Kasi masyadong magastos pag pabalik-balik, sir. Pia, habang ang patuloy yung banta ng bagyong Opong, inaabasuhan ang publiko na bantayan ng mga anunsyo ng mga paliparan, pantalan at ng bus terminal para iwas dagdag gastos at aberya. Live mula rito sa PITX para sa GMA Integrated News, ako si Jamie Santos, ang inyong saksi. Isiniwalat ng dating security aide ni Ako Bicol Party List Representative Zaldico kung paano nila dinadala ang mga maletang may lamang milyong-milyong pisong pera sa bahay ni Ko at ni dating House Speaker Martin Romualdez. Idinetali po yan sa pagdinig ng Senado kanina kaugnay sa umano'y anomalya sa mga flood control project. Saksi, si Maki Pulido. Isang nagpakilalang Orly Regala Guteza ang iniharap ni Senador Rodante Marcoleta sa pagdinig ng Senate Blue Ribbon Committee kanina. Dati raw siyang nasa Philippine Marines at dati ring security detail ni Ako Bicol Party List Representative Zaldico. Sa kanyang sinumpaan sa Laysay, sinabi ni Guteza na naghatid siya ng pera kay Ko at kay dating House Speaker Martin Romualdez. At ang tawag daw nila sa dinedeliver na pera, basura. Kumikit kumulang 3 beses ako mismo ang nag-deliver ng basura sa bahay ni Congressman Zaldico at sa mga bahay ni Speaker Romualdez sa Taguig. Ayon kay Guteza, may pagkakataon din daw na nagdala si dating ACT-CIS Party List at ngayon Benguet Representative Eric Yap na 46 na maletang may laman na tig 48 million pesos sa bahay ni Ko sa Pasig. Ang bawat malita ay may lamang humigit kumulang 48 million pesos. Ang bawat malita ay may push-it na nakadikit na nakasaad kung magkano ang laman ng bawat malita. Yung isang malaking big na malita is kasing ganito ang sukat. Yung pinakamalaki. Opo. Tapos pag binuhat ko po yan, ang bigat yan is almost parang isang sakong bigat sa 50 kilos. Yung bigat. Opo. So binubuhat po ninyo, dito na-transfer po ninyo sa bahay? transfer sa other sasakyan po. Okay, so 2-3 sasakyan. Ganun po lagi. Yung mga 17, 18 po na mga maleta. 3 times a week.
Yes, sir. Mula sa bahay sa Pasig, hinatid daw ang mga ito ni Guteza sa condo unit ni Ko sa Taguig. Doon daw hinati ang mga maleta. 11 maletang may lamang pera ang naiwan umano sa condo ni Ko, habang ang 35 inihatid daw sa bahay ni Romualdez sa Taguig. Sinong tao ang nagre-receive? Sa mga ganon, sir, ang may contact, Your Honor, is yung si Paul at si Mark lang ang may contact doon sa receiver. So pagdating doon, nakabukas na yung gate doon sa pumapasok na lang kami. Then pag nabuhat na namin yung mga malita na ibaba na, so lalabas na kami. Wala na kaming basta may deliver lang namin yung mga basura doon sa bahay. Wala na kaming noon, Your Honor. Sabi ni Guteza, 3 beses siyang naghatid ng pera sa bahay ni Romualdez. Pero kahit hindi raw siya basura duty, nalalaman niyang may hinahatid na pera kay Romualdez mula kay Ko dahil nababasa niya ang messages sa group chat ng mga security detail. Sa tansya ni Guteza, nasa 3 beses ito sa isang linggo. Pangkaraniwan, dahil 3 times a week, mga ilan sa tingin mo yung karaniwang na i-deliver? Ilang maleta? Minsan mayroong 15 or kaya 18 ang malita, pero yung malalaking malita yon na nagre-rate yung bawat malita, minsan mayroong 48, may 50. Just affidavit this morning, no? Anong status niya, sir? Gagawin niyo sa amin? Ayun, madali hong i-qualify yun as state witness, pero may evaluation pa rin. Okay. Siyempre, hindi sila part ng crime eh. Pero pag part ng crime, protected witness pa rin kasi they're still testifying for the case of the government. So we have the duty to protect them if they ask for our protection. So si Guteza, hindi ba accessory sa crime dahil nag-deliver siya nung... Well, ano yun eh. Ang nangyari kasi dyan, you can say that, no? Pwede sabihin accessory, pero very, very minimal ang role niya sa actual crime. Di ba? Kung accessory, that's more or less a very light penalty compared to the principals. Sa isang pahayag, iginiit ni Romualdez na hindi siya kailanman nakatanggap o nakinabang sa kickback sa anumang infrastructure project. Gawa-gawa lang anya ang testimonya ni Guteza. Pilit na pilit daw ang pag-uugnay sa kanya sa mga sinasabing kickback. Imposible daw ang sinasabi ni Guteza dahil ang tinukoy nitong pinagdalhan umano ng delivery noong December 2024, halos 1 taon na noong bakante dahil nire-renovate. Malinaw anyang politikal at produkto ng coaching o pagtuturo ang mga anyay pahayag na perjurious o kasinungalingan. Hindi raw niya ito palalampasin. Itinanggi rin niya ang alegasyon kahit kailan daw hindi siya tumanggap o kaya ay nag-authorize ng paghatid ng pera kaugnay ng flood control projects. Haharapin daw niya ang nag-aakusa sa tamang forum kung saan marirespeto ang kanyang karapatan sa ilalim ng konstitusyon. Sinusubukan pa naming makuha ang panig ni Ko, pero dati na niyang itinangging sangkot siya sa pangungumisyon sa flood control projects. Di pa rin malinaw kung nasaan na si Ko. Kinukumpirma pa raw ng Department of Justice kung totoong nasa Spain na siya. Yes, he's being tracked already. We're trying to track him and maraming tumutulong na tao. Initially, sir, can you confirm if nasa Spain ba talaga siya? Well, there's a boarding pass. The boarding pass ba yun? Or there were flight details sent to us, but we have to validate. To be clear, sir, may info ba siya? Meron siyang info. Yes. 2 driver din ng DPWH Bulacan ang humarap sa komite ng Senado kanina at sinabing naghahatid din sila ng mga maleta para kay Ko sa utos daw ni Engineer Bryce Hernandez. Pero hindi nila alam kung ano ang laman ng mga maleta. Totoo po ba na kayo po ay nagde-deliver po ng pera doon po sa bahay ni or sa condo ni Congressman Saldico? Your Honor, bali ako po, 1 beses lang po ako nakapag-deliver doon. Gaano karami po yon kung inyo po natatandaan, ilang maleta, ilang sako yung deliver po ninyong pera? Your Honor, sa pagkakatanda ko po, mga nasa 6 to 8 na maleta po. Pero alam po ninyo na pera po ang laman ng maleta po na yon? Hindi po kinonfirm na pera, so wala po kaming idea. Para sa GMA Integrated News, ako si Maki Pulido, ang inyong saksi. Inirekomenda ng National Bureau of Investigation na sampahan ng reklamong indirect bribery at malversation ang mga tinukoy ni dating DPWH Undersecretary Roberto Bernardo sa kanyang testimonya sa Senado kaugnay sa pangungumisyon sa mga flood control project. Saksi, si Sandra Aguinaldo. Sa pagpapatuloy ng kanyang testimonya, naglabas ng supplemental affidavit si former DPWH Undersecretary Roberto Bernardo.
Ito ay para punuan daw ang mga kulang na detalye sa una niyang binasang affidavit sa Senate Blue Ribbon Committee. Kasama dito ang mga detalye tungkol kay Senador Cheese Escudero na sinabi niyang pinadalhan niya ng 160 million pesos. Dagdag niya ngayon, nagkausap daw sila ni Escudero. While I was attending the confirmation hearing of Secretary Bunoan sometime in August 2022, I was summoned by Senator Cheese to his room. When I got there, he told me, hindi na ako bababa sa CA. Marami pa akong kulang na streetlight sa Sorsogon. Ano ba magagawa nyo para sa akin? I replied, kakausapin ko po si Sec Bunoan kung paano ang gagawin. I relate to Secretary Bunoan what Senator Cheese told me. Kasunod nito, nakatanggap daw siya ng listahan ng proyekto mula sa bayaw ni Escudero. He asked me to confirm if that streetlights projects was the one for Senator Cheese, which I did. Nasundan umano ito ng pagkikita nila ni Escudero noong 2023. I met with the latter in a private room in the said establishment. While we were drinking wine, he told me, alam ko naman ang galawan niyo dyan sa DPWH. Okay naman ako. Sabihin mo kay Sec magbaba sa akin. Also, the delivery of the 160 million for Senator Cheese referred to in paragraph 17 of my affidavit happened sometime in the first quarter of 2025. Around July 2025, I had a chance encounter with Senator Cheese and Maynard Ngu at the court. Senator Cheese Escudero approached me, shook my hand, and said to me, "Thank you." Sa panayam ng media, sinabi ni Justice Secretary Jesus Crespin Remulla na nirekomenda na ng National Bureau of Investigation na sampahan ng reklamo ang mga personalidad na binanggit ni Bernardo. Kasama daw sa rekomendasyon si Speaker Martin Romualdez, Senador Escudero at dating Senador Nancy Binay. Pero pinag-aaralan pa raw ito at ine-evaluate pa si Bernardo. May freeze order na rin, sir, sa mga bank accounts? Na-inform na ho namin na AMLA. Senator Cheese, Kasama na siya. Kasama na rin. Si Speaker kasama na rin. Recommendation pa lang. Recommendation pa lang. Pero siyempre lahat na nabanggit doon, sensitive na matter to eh. Siyempre, wala tayong sisinuhin dito, lahat ng nakasama. Isasama natin. Indirect bribery, malversation, at may ibang kaso pa sa 301 na yun. But have you officially requested AMLA to freeze more? Hindi pa, pero that's coming. That's coming very soon. Sa hearing, nagdetalye din si Bernardo kung paano nagaganap ang katiwalian sa mga proyekto ng gobyerno. Tingin niya masyado raw nabigyan ng laya o otonomiya ang mga district offices ng DPWH na magpatupad ng mga proyekto basta 150 million pesos pababa ang proyekto. Ito raw ang dahilan kaya tinitilad-tilad ang malalaking proyekto at hindi na rin nababantayan ng National Office. Sabi niya halos lahat ng bidding ng mga proyekto luto na. Sa pananaw ko po, almost 100% eh. Kasi wala po talagang napipilitan po ang ating mga district engineer, ang ating mga regional director. Pagka po kasi may nagbaba ng pondo at hindi napunta sa kanila, kutakot-takot na pong panggigipit ang gagawin nito. Kamukha po ng ating mga representative. Pagka po hindi napunta doon sa mga gusto nila, nagagalit po. Git ni Bernardo o mga ghost project o proyektong hindi talaga naipatupad ay masasabing isolated o hindi umano nangyayari sa ibang lugar. Pero sabi niya, kailangan ng partisipasyon ng mga opisyal mula baba hanggang taas ng isang district office. Sa ghost project, it's an isolated case. Yung mga tao po namin dati dyan ay tinatanong ko din at talaga pong existing, Mr. Chair, yung mga proyekto. Hindi nga lang po nagmamatch doon po sa nakapost po sa survey ni Pangulo. Pero binara ni Senador Kiko Pangilinan si Bernardo. Kung kayo mismo bilang USEC kumukubra at ginagawang negosyo, paano nyo babantayan? At bakit nyo babantayan yung mga nasa baba? Hindi ba? Pasensya na. Siguro kung tinututukan ninyo yung trabaho ninyo at hindi itong nakikipagnegosyo sa iba pang mga kasangkot sa sindikato, baka hindi na mangyayari yung mga nangyayari sa district level. Sinabi rin ni Bernardo na nakakapagsingit ng mga proyekto ang mga mambabatas sa iba't ibang bahagi ng budget process. Kabilang na dito yung National Expenditure Program mula sa Malacanang hanggang sa bago maipasa ang national budget. Para sa GMA Integrated News, ako si Sandra Aguinaldo, ang inyong saksi.
Mga kapuso, maging una sa saksi. Mag-subscribe sa GMA Integrated News sa YouTube para sa iba't ibang balita.